So yun guys, resolve ko lang to. Ano kasi ito tawag dito, ah, na-record ko na kaso putol. Kaya ulitin ko na lang. So yun, an 8 meter simply supported beam is carrying an ultimate uniform load of 84.6 kilonewtons per meter. The beam cross-section is 400 millimeters wide by 820 millimeters deep. It is reinforced for tension with 4 numbers of 20 mm diameter rebars with 2 vertical legs of 10 mm diameter shear reinforcement. The concrete cover up to the centroid of the tension reinforcement is 70 mm. If Fc prime is equals to 21 megapascals and Fy is equals to 420 megapascals, calculate for the following. So determine the ultimate shear force that must be resisted by the beam. So, yun nga, V sub U, kasi ultimate shear force. Tapos, sunod, determined portion of the ultimate shear force that must be resisted by the stirrups. So, ultimate shear force lang sa stirrup. So, Phi times V sub S yun. So, next is calculate for the spacing of the stirrups in millimeters. So, napakita ko dito na meron tayong simply supported. Ayan, kung makikita niyo yung cursor ko, i-cursor ko na, ayan. Meron tayong 84.6 na uniform distributed load sa 8 meter span ng simply supported. Okay? Then, nilocate natin yung ultimate shear force natin with the distance ng 0.75 which is yung effective depth ng cross-section natin. Okay? Then, kinuha ko yung reactions niya. So, ang reactions nito, kinuha ko na lang yung sa left since symmetrical din siya. Kinuha ko na lang yung sa left. So, isa lang naman lalabas ng video so walang mag-over doon. Okay? So, ang reaction niya ay 338.4. Itong WL over 2. Kung ayaw mo ng formula, kunin mo lang yung mag-moment ka. Pwede ka mag-moment. 84.6 tas yung moment arm niya is yung 8 tapos divide mo ng 2. Ayun yung, kasi since dalawa yan. Diba? Ganun din naman siya. Parehas lang. Okay, next, solve ko yung VU. Sa pag-solve ng VU, katulad kanina, ang ginagawa ko lang is summation of forces vertical equals to 0, upwards positive. So, 338.4 minus 84.6 times yung 0.75 na lang since itong portion lang yung kailangan natin. So, 0.75 tapos minus yung VU natin, 0. Ang VU ko ay 274.95 kilonewtons. Okay. Next, ang pinapahanap nga sa ito na pala yung yung yan, ultimate shear force, ayun, 274.95. So, meron tayong sagot. Ayan. Next. Ang pinapahanap yung ultimate shear force ng stirrups naman. Stirrups. Since ultimate shear force is equals to phi V sub n, wherein V sub n is equals to V sub C plus V sub S. So, pwede ka pala sabihin na ang ultimate shear force ay reduction factor times V sub C plus V sub S. Okay? So, wala pa tayong V sub C, wala pa tayong V sub S, meron tayong V sub U. So, solve muna natin yung V sub C gamit ang formula na 0.17 lambda square root of Fc prime V sub W plus D. So, 0.17 times 1 tas yung Fc prime natin na 21. Tama ba? Tama. Tapos, 400 by 750. Yung 1, yan. Tapos, tinuro ko kanina about 1 yan dun sa concept natin. Okay, so V sub C natin is equals to 233
0.711 kilonewtons. So, meron na tayong V sub C. Meron tayong V sub U. Alam natin yung reduction factor ng shear. So, mas-solve na natin kung ano yung ultimate resisting sa stirrups natin, no? So, V sub U natin is 274.95. Ito yung gagamitin ko. Equals to reduction factor natin na 0.75. Tapos, 233.711 plus V sub S. Therefore, makukuha natin yung V sub S. Ang nakuha kong V sub S ay 132.89. 89 kilonewtons. So, sir, bakit V sub S lang yan? Di ba sabi mo, phi V sub S? Oo nga, naka-factor out na siya. So, ito, phi times V sub C plus V sub S. Same lang din naman yan sa VU equals to phi V sub C plus phi V sub S. Naka-factor out lang siya. Okay, so meron na tayong sagot. Next is yung spacing ng spacing of the stirrups. Okay, so spacing of the stirrups. So spacing of the stirrups, ano ba ang formula natin? S equals to area ng vertical legs natin, FYH, effective depth, V sub S. So, since sinabi doon na 2 legs, tapos may 10 mm diameter tayo, so 2 legs ng 10 mm diameter. Therefore, ang area ng vertical legs natin ay 2 times pi by 10 squared over 4 times yung Fy natin na 420, effective depth natin na 750 over V sub S na 132,889 890 na lang. 890 na lang. Newtons dapat kasi millimeters yung mga nandito sa taas natin. So, ang makukuha kong spacing dito is 372. Sa spacing, ang ginagamit, mga by 25. So, 300, 325, 350, 375. Di tayo pwede mag-round up dito, laging round down. Kasi habang nagra-round down tayo, tumataas ang shear natin sa stirrups. No? So, sabihin natin kung ano yung malapit, 350. Yan, 350. Ang spacing na to is yung required pa lang. Required pa lang siya. Okay? So, next, dapat alaman natin kung ano yung max values niya, no? So, meron kang S required dito, tapos meron kang S max. Okay? So, paano ba yun? Ang gagawin natin is i-differentiate muna natin siya sa 2V sub C. So, ano ba ang 2V sub C natin? 2, ano yung V sub C? 233.71. So, 233.71. Tama ba? 233.71. Yan, 233.71 is equals to 467.42. 467.42 kilonewtons. Tapos yung S required natin is yung 350 lang. Since 350 is less than yung 2VC, ayan, ang S max natin na gagamitin is yung D over 2 tsaka yung 600. Ito natin siya i-compare, no? So, ang defective depth natin is 750 over 2, which is 375. So, compare mo naman to ngayon, yung dalawang S max mo. S max din to eh. Since 375 is tapos 600, syempre, ito yung smaller, ito yung mag-govern. Ulitin ko lang, kapag ang max value ang hinahanap, smaller govern. Pag minimum value ang hinahanap, larger govern. Okay? Therefore, compare na natin ang S required
sa SMAX. Ano ba SMAX natin? 375. Ano ang S required? 350. Since spacing to, ang mag-govern is yung smaller value. So, ano ba ang smaller value natin? 350. So, 350 ang sagot natin. 350. Oops, naka-line. Yan, ayun yung sagot natin. Dito. Ayun, 350, tapos 274.95, 132.89. Okay.